morning sa ating lahat mga kaibigan. Andito na naman tayo sa ating usapang magmamanok po. Bago tayo mag-umpisa sa ating tatalakayin ay shoutout muna tayo kay Bin the Great Laguna, Idirek Uladin, Iligan, Edwin Arevalo, Camarines Norte, Bicol, Juventino Labrigas, Philip Gabisay, at saka si Gigi Sanchez, Andres de los Santos, para kay Jire de los Santos, Iligan City, Isabela, Larry Paulino. Magandang umaga sa ating lahat mga kaibigan. Kahit ganito lang itong mga topic natin ay meron naman siguro tayo mapupulot kahit kunti lang po. Ito naman sa atin mga kaibigan ay talaga usapang magmamanok lang talaga. Itong topic natin ngayon mga kaibigan ay ito po ay tanong lang sa ating viewers na sabi niya, boss, sabihin mo boss kung ano yung mga ginagamit mong injectable na vitamins mo, injectable, mga vitamins sa powder, yung ginagamit ko daw sa conditioning. Naku po mga kaibigan, kasi sa conditioning naman mga kaibigan, pag hindi ka actual talaga na ginagamit mo, mahirapan po tayo mag-explain ganito kasi walang makita karo saka na sana ko ito sabihin mga kaibigan. Sabi niya, kahit na daw, bahala na, sabihin ko na lang, kulang daw kung ano yung ginagamit kong mga injectable po. Sinasabi ko naman yun mga kaibigan, yung Teabix, katulad doon. Pero ang gamit ko talaga sa conditioning mga kaibigan, kasi ang conditioning ko, depende kasi yun, may ginagamit akong wet feeding na conditioning at saka itong dry feeding po. Sa wet feeding natin mga kaibigan, ginagamit ko talaga sa injectable kasi sa wet feeding ay ang gumagamit talaga ako ng injectable vitamins yan. Injectable vitamins, yung mga powder mga kaibigan, alam nyo naman yun siguro mga kaibigan kasi napaka ano lang yun, siguro lahat ng gumagamit dyan. Pero yung injectable vitamins mga kaibigan, ang gamit ko po ay itong complexor po, 3,000. Pero pag wala pong complexor mga kaibigan, ang gamit ko po ay tinatawag nilang Teabix po. Yung dalawa lang talaga, pero pagdating ng 3 days before the fight mga kaibigan, ay ang gamit ko dyan ay MIB na po, MIB. Yun lang talaga. Ang gamit ko ay 3 lang talaga mga kaibigan. Pero yung about sa mga halo mga kaibigan, yun na yung B22 powder, Dixos powder, yung wheat germ, at saka itong Apsilin, kung mayroon pa man yan, ay ito naman kasi magkondisyon tayo mga kaibigan, kahit anong sabihin mo dyan. Pag may sarili ka na talagang listahan na sa conditioning mo, ay hindi mo napalitan yan. Hindi katulad ko mga kaibigan na pag may marinig akong bago na ay talagang itisting ko po yan mga kaibigan. Kaya alam natin yung mga mga kaibigan, itong mga 7 days conditioning, mga ganun ba? Yung mga yung katulad ng mga kaibigan, yung demon driver, yung mga ganun, kasi itry ko kasi mga kaibigan, kahit lalo na pag hindi ko pa na-testing po. Kaya marami tayong alam mga kaibigan. Pero itong sa conditioning yun ang sinasabi ko po, yung sa wet feeding. Pero sa dry feeding mga kaibigan, kalimitan po, yun ang ginagamit ko, itong dry feeding, kasi madali lang gamitin mga kaibigan. Katulad itong Enerbone B12, B22 Rubicon, kasi hindi ko na hinaluan yan ng injectable. Yun lang talaga. At saka ang ginagamit kong pagkain ay maintenance feeds lang po. Hindi katulad ng conditioning natin mga kaibigan na sa wet feeding, ang dami po kasi yung Royal Pansy, yung King Cutter ba, at saka haluan ng yung Platinum. Pero mo pa yun mga kaibigan, ay talagang i-soak mo pa sa tubig tapos balatan. Medyo matrabaho mga kaibigan, pero sulit naman po. Pero ako, pag kalimitan kasi, pag lumalaban ako sa mga, lalo na dito lang sa mga gilid-gilid lang, ito lang talagang mga Enerbone B12, Rubicon B22, kasi hindi na katulad ng wet feeding mga kaibigan na medyo matrabaho po. Kasi pag wet feeding, yung Royal Pansy mga kaibigan, ay talagang mo yan sa tubig, balatan mo, medyo matrabaho talaga. At saka ito kasing pag na-vlog ko na ito dati mga kaibigan, itong paano maghalo ng mga itong mga powder sa pagkain talaga. Bago po ang katapusan ko dyan mga kaibigan ay itong high protein po sa itong Platinum. Yan ang last ko po. Doon ako magbigay ng
mga karne, carrots man o ano yan. Tapos yogurt at saka itong last itong itong tinatawag nilang mga kaibigan, honey po. Kaya matrabaho talaga mga kaibigan itong wheat feeding, pero sulit naman kasi talagang matibay ang manok mo mga kaibigan, kahit anumang ilan ng sugat man ang nila, pero talagang talagang kampante ka na pa rin ang manok mga kaibigan, mag-isip pa rin kung paano mananalo po. Totoo yan, pero talagang matrabaho mga kaibigan. Pero naman ang sabi naman dito, kahit kahit sabihin ko lang daw, okay na daw. Di, sinabi ko kaibigan. Pero ang kadalasan gamitin ko po ay itong tinatawag na dry feeding mga kaibigan. Kasi napakadali lang po. Inirbon B12, Berbicon B22, nako. Wala kasi pag gumagamit ako ng ganyan mga kaibigan, hindi na ako gumagamit ng mga injectable vitamins mga kaibigan. Hindi katulad nitong wheat feeding, nako, grabe mga kaibigan. Pag mag-wheat feeding, mag-carbo-loading ka pa. Nako, tapos printing. Matrabaho talaga mga kaibigan. Kailangan talaga pag ginagamitan mo ng wheat feeding yung manok mo sa conditioning, ay talagang yung yung bigatin talagang labanan mga kaibigan. Yun talaga kasi wheat feeding ka. Pwede naman gamitin mo diyan sa mga sa mga gilid ng lalaban mga kaibigan. Yung sa mga mga tukis lang tawag sa amin dito. Pwede naman yun, pero mga kaibigan, kung pusta mo lang ay 3,000, ako, parang lugi ka mga kaibigan. Kailangan talaga, mag-wheat feeding ka, doon talaga sa mga labanan na medyo bigatin po. Yun lang mga kaibigan. Yun lang aking makishare na, yung pang-injectable ko, ay yun lang talaga, Tiabix at saka itong Complexor. Pag walang Complexor, Tiabix. Pag walang Tiabix, Complexor. Yun lang talaga mga kaibigan. At napaka-importante sa lahat, last 3 days ay MIB po. Medyo magastos pa rin. Hindi talaga magastos pa rin. Talaga magastos mo kasi hindi mo pa inano yung mga panimpla mo na powder vitamins mga kaibigan. Ako, medyo mahal yun. Yung B22, parang 100 plus yun. Yung wheat germ mga kaibigan, 100 plus din. Yung Dixos powder na 100 plus din. Ay, hindi naman sila maubos kaagad mga kaibigan. Medyo umaabot tayo ng pero pag marami manok mo, 10 ang i-condition mo, nako, talagang talagang medyo magastos talaga yun. Kahit 3 manok lang mga kaibigan. Kasi magbili ka pa ng pamurga dyan. Magpurga ka pa, tapos bacterial flushing ka pa. Talaga magastos mo, tapos pustahan mo lang ng kunti. Nako, medyo kaibigan, lugi ka talaga. Kaya pag nag-wheat feeding ka, ay medyo mabigatin na labanan talaga ang salihan mo dyan kaibigan. Kaya sa akin, pag ginagamit ko mga kaibigan na para walang hassle po, napakadali lang, ito lang dry feeding po, katulad ng mga pabalik-balik na dyan mga kaibigan. Pero may mga bago na naman na nagpasalamat sa atin kasi sinunod nila yung Inerbon B12. Talaga makitaan mo ng mga palo talaga. Napakasimple lang yun mga kaibigan kasi madali lang gawin at napaka-importante lang mga kaibigan na mag-skip 1 day ka. Yun lang po, lalo na pag Rubicon B22 ang gamit mo, napakadali lang gamitin mga kaibigan kasi sa gabi mo lang ibigay tapos mag-skip ka lang ng 1 day. Pero ang manok mga kaibigan ay talaga mag-hidnacking at saka may mga palo talaga. Sabi ng ibang kaibigan, boss, ano ba yung hidnacking? Hidnacking mga kaibigan, makita mo yun sa manok pag video kondisyon na isang manok. Yung maganon mga kaibigan, parang yung ulo nila po. Yun ang hidnacking mga kaibigan. Yun lang po, yun lang ating may share sa ganyan. Basta sinabi ko na yung yung mga gamit ko na injectable. Yun lang mga kaibigan, magandang umaga sa ating lahat po.